na-discuss na rin ni Sir Jan, ano, yung sana yung screenshot lang is enough Pwede na. para for filing purposes. So mananawagan tayo sa ating bagong mahal na commissioner, no? Sana ma-improve yung ating tax filing na para mapabilis din yung pagbabayad at pagpa-file ng isang taxpayer. Ito ay, alam mo, sa malaking tulog yan na kapartner Manuel, no? Kasi gustong-gustong magbayad ng mga taxpayers. Ang problema, yung proseso na Matagal. nakaharap natin sa panahon ngayon. Sa ibang bansa kasi, meron lang na screenshot lang or exactly straight lang yung taxes nila. Okay na, dito kasi sa atin, ang dami nating options, ang daming options ng mga taxpayers na para bang kulang pa rin sa kaalaman. Hindi ko matumbok kung ano yung tama ba yung pinapabatid ng mga IT natin, like sa bureau din na makapabilis ba o maintindihan ba ng taxpayers bakit siya nagpa-file ng taxes, bakit siya nagpa-file ng tax returns, bakit siya magbabayad ng ganitong amount. Ayun. So dyan, indagdag ko lang, ano, paano ba naiiba yung freelance ecosystem sa Pilipinas? Diniscuss mo na rin partially kanina, kumpara din sa ibang bansa or let's say sa US, sa Singapore, paano nila napabilis at yung bang application na ginagawa nila sa ibang bansa ay possible ba na mangyari din sa atin dito sa Pilipinas? Ang pagkakaiba is, yung freelancing sa ibang bansa, it's treated as a business, hindi siya trabaho. So technically, lahat ng benefits na available for small businesses abroad, available siya for freelancers abroad. So pwede silang mag-loan, may training, pati accounting tinuturo doon. Ang problema dito sa atin, ang freelancers, it's treated as a job. So, wala namang benefits ang government kapag may trabaho. wala naman, di ba? Wala kang pwedeng puntahan na headquarters para matuto ng negosyo. Wala ka namang pwedeng puntahan na headquarters para like mag-loan to start your own business. Tas ang problema, gusto kagad ng gobyerno na ano tayo sa BIR, yung freelancing, sa simula, habang nagsisimula ka, hindi siya right away tapos monthly may kita ka. So, yung mga nagsisimula pa lang, ang suggestion ko nga, why not give them a slack muna na yung pag-register is libre. Tapos kapag 500k pa lang yung kita mo per year, huwag ka muna magbayad. Kasi ang importante makapag-register.